At syempre, Carla, every Tuesday, syempre Of course, nagbibigay tayo ng mga, at nag-feature tayo ng mga stories ng iba't ibang tunay na buhay, na tunay na kwento ng tunay na tao. That's right. Kaya naman panoorin natin ang Real Talk. Alamin natin kung kaninong kwento ba ang ating mapapanood this morning. Who's 24 years old, Tubong Sambales. Actually, 12 years old pa lang ako, nagne-negosyo na talaga ako. Yung negosyong ginagawa ko, hindi fit sa age ko. Siguro natuto ako magnegosyo dahil sa mga kaibigan ko, natuto ako magnegosyo dahil yung tatay ko businessman din. Pero nung bata pa ako, doon ako namulat sa namulat ako sa kahirapan. Sa isang pamilya, pag ang breadwinner mo nagkasakit, yun yung pinakamahirap di ba? Pag yung tatay mo nagkasakit, yun yung pinakamahirap kasi siya yung breadwinner. Dumating sa point na yung tatay ko nagkasakit, dumating sa point na nawala lahat sa amin. Na-open yung mind ko na sabi ko, kapag ako hindi ko ginayang tatay ko at hindi ako nagnegosyo, mahirap. Kasi naniniwala ako at nakita ko dahil ang ate ko 12 years sa pagiging empleyado. Nakita ko na na sabi ko, kung 12 years din ako maging empleyado, ganun din ang pupuntahan na buhay kung anong mayroong buhay ang ate ko. Nung 12 years old ako, nag-start na ako mag-business ng mga kung anong pwedeng maibenta lang, like bags, relo. Nung 17 years old ako, doon ako pumasok sa mundo ng modeling. Doon ako nag-showbiz din ako, pumasok din ako sa mga beauty pageants. So lumabas din ako sa mundo industriya ng showbiz. Tapos sa madaling salita, sa awa ng Diyos, hindi naman ako sumikat, diba? Kasi ang daming kalaban, ang hirap. Doon ko rin nakita na wala pala talagang madaling negosyo na gagawin mo. Wala pala talagang madaling trabaho na gagawin mo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy lang ako, hanggang sa nakahukay ako ng ginto. Nakahukay ako ng ginto, hindi literal na ginto. Opportunity. Nakita ko yung opportunity ng networking. Nag-start ako when I was 19. Tapos 19, 20, 21, nagkaroon ako ng resulta sa ginagawa ko. Doon ko nakita na effective pala talagang networking. Doon ko nakita na ng isang bagay, basta tuloy-tuloy, meron ka talagang makukuha. Nung nag-start ako mag-networking, marami ako pinagdaan ng hirap, marami din ako pinagdaan ng kantsaw kasi ang mga kaibigan ko dati, paglalabas kami, sumasama. Pero nung sumali ako ng networking, pag nagayaya na ako lumabas, ayaw na nila kasi iniisip nila, i-invite ko daw sila. So dumating sa ganung point, hanggang sa nawalan ako ng mga kaibigan. Hindi dahil sa may nagawa kong mali, hindi. Dahil din sa mali dahil yung ginagawa ko. Ito na yung negosyo ko. Ito yung pinaka-section namin kung saan bumibili sila ng iba't ibang products ng company. Dito rin nagkakaroon ng repurchase at pag-purchase ng ating facial mask, coffee, lotion, and soaps. Actually, hindi ako college graduate Undergrad ako, 4th year college lang. Hanggang 4th year college lang kasi ang course ko. Pero nung nalaman ko na may OJT, 3 months ako parang OJT as waiter, sabi ko, hindi ako nag-aral para maging waiter. And nung time na yun, nag-business na ako. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako nagtuloy ng OJT. Tapos ang ginawa ko, nag-enroll ako as chef sa Global Academy. Nag-aral ako ng chef 1 year. Tapos, nung ko rin na-realize na sabi ko, parang ayaw ko rin naging chef. Hindi ko rin tinapos yung pag-aaral ko. Para sa akin, ang pag-aaral kasi, lang yun the stepping stone para maging successful ka. Ang pag-aaral, diyan ka lang makakakuha ng knowledge, pero ang skills nasa labas. Siguro sa ginagawa ko, malaking bagay na naitulong sa buhay ko. Unang-una na ibigay ko yung mga pangarap ng mga magulang ko. Nabilang ko ng sasakyan ng tatay ko, hindi lang isa, dalawa. Nabigyan ko ng magandang bahay ang nanay ko, hindi lang isa, dalawa. Siguro yung ginagawa ko, hindi para sa sarili ko para muna sa mga magulang ko. Isang bagay lang kasi ang ginawa ko Sinunod ko lang yung advice ng isa sa mga mentor ko. Siguro medyo mababaw ito, pero para sa akin, ito yung dinadala ko hanggang ngayon. Ang sinabi lang sa akin ng mentor ko, di baling hingan mo ako ng 1,000, wag na wag mo lang ang pagnanakawan ng piso. Dumating sa point na naisip ko, di baling maging totoo ka sa tao, di baling manghiram ka o manghingi ka, wag ka lang mangloloko kahit piso. Siguro yun lang yung naging sekreto ko. Yung isang tao, wala akong niloko. Maraming tao nanloko sa akin, maraming taong
hindi naging maayos sa akin. Pero ako sa sarili ko, alam ko, kahit lumabas ako, maglakad ako mag-isa, alam ko sa sarili ko na wala akong nilokong tao. Ako, si Darlito de la Cruz, isang negosyante at isang networker, tunay na tao, at yan ang aking tunay na kwento.